tapat, matatag at maaasahan balitang tama at totoo lamang dito sa Pilipinas Network. Magandang araw sa ating mga kababayan sa Pilipinas at sa buong mundo. Huwag kalimutang pusuan ang video, sumubaybay at pindutin ang patingaw upang lagi kayong updated sa balita. Simulan na natin. Isang matinding babala ang ipinalabas ng militar ng Iran sa lahat ng mga oil tanker na naglalayag sa Strait of Hormuz. Ayon sa ulat, pinatutunguhan ng bansa ang paggamit ng kanilang mga aprobadong ruta kung hindi ay haharap ang mga ito sa isang marahas at puwersahang tugon. Ang hakbang na ito ay muling nagdulot ng matinding pangamba sa pandaigdigang merkado ng enerhiya dahil sa estratehikong kahalagahan ng nasabing daanan. Ang babalang ito ay direktang nagmula sa Joint Military Command ng Iran sa pamamagitan ng kanilang state television. Binigyang diin ng pamahalaan na hindi nila papayagan ang anumang paglihis sa mga itinakdang protocol sa paglalayag. Ang Strait of Hormuz na matatagpuan sa bukana ng Persian Gulf ay isa sa pinakaabalang ruta ng krudo sa buong mundo kung saan dumadaan ang malaking porsyento ng supply ng langis sa iba't ibang bansa. Dahil sa banta ng marahas na tugon mula sa Iran, muling naging sentro ng atensyon ang seguridad sa karagatang ito. Ang Strait of Hormuz ay itinuturing na choke point o critical na daanan na lubhang sensitibo sa anumang geopolitical na tensyon. Ang anumang pagkaantala o harang sa rutang ito ay maaaring magdulot ng biglaang pagtaas ng presyo ng langis sa pandaigdigang merkado na tiyak na makakaapekto sa maraming bansa. Nangyayari ang bagong tensyong ito sa gitna ng mga sensitibong negosasyon na naglalayong tuluyang wakasan ang digmaan sa Iran. Bago ilabas ang babala, nagpulong muna ang mga diplomat mula sa Estados Unidos at Iran kasama ang mga tagapamagitan doon sa Qatar. Ang layunin ng dialogo ay maghanap ng pangmatagalang kapayapaan, ngunit ang pinakabagong banta ng Iran ay nagpapakita ng malaking hamon sa tagumpay ng mga pag-uusap na ito. Kasabay ng kaguluhang ito sa karagatan, abala naman ang buong bansa ng Iran sa paghahanda para sa libing ng kanilang yumaong supreme leader na si Ayatollah Ali Khamenei. Matatandaang si Khamenei ay nasawi sa mga unang sandali ng digmaan noong buwan ng Pebrero. Ang kanyang pagpanaw ay nag-iwan ng malaking puwang sa pamumuno ng bansa at ang kasalukuyang tensyon ay nagpapakita ng agresibong paninindigan ng militar sa panahong ito. Kamakailan ay nagpalabas ang state media ng Iran ng mga larawan ng kabaong ni Khamenei na dinala sa Imam Khomeini Husaynia para sa isang seremonya ng pagpapadala. Daan-daang mamamayan ang nakitang nagdarasal at nagluluksa malapit sa kabaong na nababalutan ng berdeng tela. Ang opisyal na pambansang pagluluksa na tatagal ng 1 linggo ay nakatakdang magsimula sa Sabado na nagdaragdag ng emosyonal na bigat sa buong bansa. Bagamat hindi direktang binanggit ng Iran ang dahilan ng kanilang biglaang babala, pinaniniwalaang may kinalaman ito sa naganap na pagpupulong ng US Central Command sa Bahrain. Sa naturang pagpupulong kasama ang mga pinuno ng militar mula sa gitnang silangan, muling pinagtibay ng Amerika ang kanilang pangako na panatilihing malaya at ligtas ang daloy ng komersyo sa Strait of Hormuz para sa lahat ng mga komersyal na barko. Ang pahayag na ito mula sa panig ng Estados Unidos at ng mga kaalyado nito ang hinihinalang nagpagalit sa pamahalaan ng Iran. Para sa Tehran, ang presensya at mga pahayag ng dayuhang puwersa sa rehiyon ay isang direktang panghihimasok sa kanilang pambansang soberanya. Kaya naman mabilis silang naglabas ng babala upang ipatupad ang kanilang sariling mga patakaran at kontrolin ang daloy ng mga barkong may dalang langis. Sa opisyal na pahayag ng Khatam al-Anbiya Military Command, malinaw na binalaan ang mga kapitan ng barko. Anila ang anumang kabiguan na sumunod, paglihis sa itinakdang ruta, o hindi pagpansin sa mga navigation protocol ng Islamic Republic of Iran ay haharapin ng mabilis at marahas na tugon mula sa kanilang sandatahang lakas. Idinagdag pa nila na ang anumang paglabag ay maglalagay sa panganib sa seguridad ng mga naturang barko. Bukod sa mga komersyal na barko, tahasan ding binalaan ng Iran ang militar ng Estados Unidos. Ayon sa kanilang pahayag, ang anumang uri ng panghihimasok ng mga puwersang Amerikano sa Strait of Hormuz ay sasalubungin ng mabilis, tiyak at mapagpasyang reaksyon. Ang babalang ito ay nagpapataas ng posibilidad ng direktang komprontasyon sa pagitan ng dalawang bansa na matagal nang may mainit na ugnayan sa usaping militar. Bago ang kasalukuyang tensyon, nagkaroon ng pansamantalang kasunduan sa pagitan ng Iran at Estados Unidos. Sa ilalim ng kasunduang ito, pinayagan ng mga barko na dumaan sa kipot ng walang binabayarang anumang buwis o karagdagang singil sa loob ng 60 araw. Gayunpaman, ang pansamantalang kapayapaang ito ay unti-unting naglaho nang magsimulang magbago ang panuntunan ng Iran ukol sa pamamahala sa naturang daanan ng tubig.
Matapos ang pansamantalang kasunduan, iginiit ng Tehran na dapat silang magkaroon ng ganap na kontrol sa mga ruta ng mga barko at kalaunan ay maningil ng mga bayarin sa pagdaan. Ang hakbang na ito ay bumasag sa ilang dekadang tradisyon at internasyonal na kasanayan sa malayang paglalayag sa Strait of Hormuz. Para sa maraming eksperto, ang desisyong ito ng Iran ay isang paraan upang magkaroon ng mas malakas na leverage sa ekonomiya. Mariing tinutulan ng Estados Unidos at ng mga kaalyadong bansa sa Gulf Arab ang planong ito ng Iran na maningil ng bayad sa pagdaan. Ayon sa kanila, ang Strait of Hormuz ay isang internasyonal na daanan ng tubig at walang solong bansa ang may karapatang maglimita o maningil sa mga barkong komersyal. Ang pag-aagawang ito sa karapatan sa paglalayag ang siyang pangunahing mitsa ng lumalalang hidwaan sa rehiyon sa kasalukuyan. Bilang tugon sa tensyon, sinubukan ng bansang Oman at ng isang ahensya ng United Nations na maglunsad ng bagong ruta malapit sa baybayin ng Oman. Gayunpaman, ang inisyatibong ito ay sinalubong ng serye ng mga pag-atake sa gitnang silangan noong nakaraang katapusan ng linggo. Ang mga pag-atakeng ito ay nagpapakita lamang kung gaano kasensitibo ang usapin at kung paanong ang anumang alternatibong solusyon ay maaring harangin. Sa kabila ng mga naganap na pag-atake, patuloy pa ring bumabangon ang trapiko ng mga barko sa Kipot. Ayon sa marine data mula sa Lloyd's List Intelligence, may kabuuang 258 barko ang dumaan sa Kipot noong nakaraang linggo. Mas mataas ito kumpara sa 138 barko lamang noong nakaraang linggo, kahit pa may naganap na pag-atake ang Iran sa dalawang komersyal na barko doon. Ang mga pag-atake ng Iran noong ika-25 at 27 ng Hunyo ay tila mabilis na naging nakaraan para sa ilang shipping operators. Ayon kay Richard Meade, ang editor-in-chief ng Lloyd's List, tila nakalimutan na ng merkado ang mga naganap na insidente dahil sa pangangailangang magpatuloy ang kalakalan. Gayunpaman, ang panganib ay nananatiling mataas para sa mga tripulante na naglalayag sa naturang ruta. Ipinaliwanag ni Meade na bagamat may bahagyang pagtaas sa biling ng mga barko, ang trapiko sa Strait of Hormuz ay nananatiling mas mababa kumpara sa antas bago ang digmaan. Noong mapayapa pa ang rehiyon, humigit kumulang 131 barko ang dumadaan dito araw-araw. Sa kasalukuyan, ang mga operator ay nahaharap sa mahirap na desisyon kung susunod ba sa Iran o dadaan sa mas mapanganib na ruta sa tapat ng Oman. Dagdag pa rito, iniulat ng state media ng Iran na may isang dayuhang barko ang sumadsad sa Kipot matapos umanong balewalain ang mga tagubilin ng Revolutionary Guard. Gayunpaman, ayon sa mga independiyenteng pagsusuri sa hugis at lokasyon ng barko, lumalabas na ang sasakyang pandagat na ito ay may koneksyon mismo sa Iran at buwan na palang nakaratay doon. Ang ulat na ito ay nakikitang bahagi ng propaganda ng bansa sa rehiyon. Sa kabila ng matitinding babala at tensyon sa karagatan, mayroon pa rin kaunting pag-asa sa diplomatikong larangan. Ayon kay Tahir Andrabi, ang tagapagsalita ng Ministry of Foreign Affairs ng Pakistan, may positibong progreso na naitala sa naganap na pag-uusap sa Qatar. Umaasa ang Pakistan na muling maitatakda ang susunod na round ng negosasyon sa lalong madaling panahon matapos ang gaganaping libing para kay Khamenei. Sa pagtatapos, nananatiling nakatutok ang buong mundo sa magiging takbo ng mga pangyayari sa Strait of Hormuz. Ang balanseng pang-ekonomiya at seguridad ng enerhiya sa buong mundo ay nakasalalay sa kung paano reresolbahin ang krisis na ito. Patuloy nating babantayan ang mga susunod na hakbang ng mga bansa upang makita kung maghahari ba ang diplomasya o ang mas matinding komprontasyong militar sa rehiyon.